Nadadaanan na ang ilang bahagi po ng EDSA pero maghapong piniiwas ang mga motorista na dumaan doon dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sa gitna naman ng kanilang rally, may isang rider ang pinagbantaan at ninakawan umano dahil dumaan siya sa gitna ng protesta ng INC. Sir, ano nangyari sa inyo? Ba't ano po? Ginawa, pinagpupuran ako. Wala na eh, ginawa na nila eh. Ano ba yung pinaglalaban na yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Sa pinitan umunong kinuha ang susi ng kanyang motor. Sa gitna ng pag-alma niya dahil sa matinding traffic, sinugot pa siya ng isang lalaki na tila may pagbabanta. Kasunod po niyan, siniguro ng MMDA na may 3 lane ng nadaraanan ng mga motorista. Iniikat din ng publiko na hanggat maaari ay sumakay muna sa MRT o sa EDSA Carousel. Pakinggan natin ang pahayag ng MMDA. Ina-advise po natin mga kababayan na iwasan po yung EDSA as much as possible, lalo yung lugar na pinanggaganapan noong rally sa may People Power Monument. At gumamit po ng alternatibong daan, in-ensure naman po natin na cleared yung mga daan na yan. At ganoon din po, sana po yung sa ating mga kababayan, planuhin natin yung ating pagbiyahe. Itinanggi naman ng PNP ang kumakalat na post na hinaharangan nila ang ilang bumabiyahe para makiisa sa rally. May na-monitor naman ng NCRPO na ilang hindi miyembro ng INC ang sumali sa rally. Inaalam na nila ang pagkakakilanlan ng mga yan. Samantala, nakiisa muli ngayong araw sa rally si Congressman Leandro Leviste. May 500 daw na taga-distrito niya sa Batangas na hindi INC members ang sumama sa rally na itong panawagan ng kongresista. Trabaho natin bilang mga congressman na suportahan sila sa kanilang mga advokasya, which in this case is worth supporting for everyone. Transparency for a better democracy. Nagpaabot din ng suporta sa INC si Senador Bongo para sa aniyay tunay na transparency at accountability. Nakikiisa raw ang senador sa layunin na mapanagot ang lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Samantala, pinatatawag ng LTFRB ang nasa 34 na PUV operators na hindi bumiyahe para dumalo sa rally ng INC. Kabilang po dyan ng ilang bus at UV Express. Pinaharap na sila sa ahensya sa July 9. Pansin nyo, dagdag lang na konteksto at mga detalye. Napansin niyo yung natotrouble na nakamotor? Oh, May pulis sa likod niya. hindi nakikialam. Nanonood lang eh. Oo, nanonood lang. Tapos nung parang binabantaan siya, wala nang ginawa. Nanood nga lang. Oo nga. Pero aminin natin talaga, ang laki rin talaga ng abala na dinulot nitong rally na to, especially dun sa mga ordinary Filipinos. Kasi napakatindi ng traffic kahapon. Although kanina, have to admit na malaki na rin yung improvement doon sa daloy ng trapiko. Kanina, ilan din yung mga personalities na nagpaabot ng suporta dyan sa kilos protesta, kabilang na nga si Senador Bongo, na as we all know, kaalyado naman talaga ng mga Duterte. As a matter of fact, isa nga siya doon sa mga co-perpetrators ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alleged co-perpetrator. Alleged co-perpetrator. Tapos si Ian Suyo tried to answer the questions kanina, although may difficulty dun sa part niya na kung bakit biglang pumihit yung si LGU. Kasi yun nga at 5 o'clock binigyan ng permit to have rally again tomorrow. Yes. Tapos biglang withdraw. The reason being, nakakasikip at sinakop yung White Plains. Kahapon lang nasakop yung White Plains. Kahapon pa, wala pang permit, nasakop na nila. So may apparently merong epiphany of some sort. So may nagdesisyon na wag na lang. Tama na. Oo. So makes you wonder what happened there. Yes. That's a big mystery to a lot of people, including us. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.